Okay, yan naman mga sir. Meron naman tayong overhaulin na same dun sa nauna na kulay blue. Mukhang puro blue yung ating mga nabibidyo ngayon. Issue kasi nito mga sir ay makalampag yung kanyang tunog ng makina. Yan. Ito tayo sa may part ng nito. Pinagawa niya na to after 2 days yata to. Ang kinukomplain ng may-ari nito yung tunog, at ang ginawa pinalitan lang ng black piston ring. Nagpalit daw ito ng ng bearing sa camshaft lang, hindi yung sa sigunyal, kasi kung nabiyak tong motor na to makikita nyo may palatandaan dito sa sa gitna. At dito naman ito bago yung black, buti nga lang walang tama kasi 2 days pa lang naman yung nakakalipas. Bago yung piston. Ang complaint niya, makalampag, maingay, lalo kung tinanggal niya yung pulley daw, doon na narinig yung ingay. Nagpunta siya sa akin sa'yo, na sabi ko, sigunyal bearing yung problema. Ayan o. Galawin mo nga, para mapakita natin. Ayan, ito. Ayan, tumutunog. Yan, parang common na sa sa click yung problema. At yun, buti hindi natamaan yung bago nating Kaya ang gagawin natin dito, dahil hindi naman tunog connecting rod, hindi tulad ng una nating mga binidyo na connecting rod yung tunog, ito kalampag. Parang may nag-uumpugan naman na bakal din, pero iba yung tunog ng sigunyal bearing, maluwag to. Kaya ang gagawin natin dito, bibigyan natin uli si sir ng isang side na ganito para makatipid si sir. Kasi kung bibili pa tayo ng bagong sigunyal, mahal. Baka papalo ng 10,000. Si sir, siningil ko lang ito ng ng 5,000. Lahat na, pati na yung langis, libor, pati yung sa papres. Kasi papapres natin ito mga sir. Okay, kakalas na natin to. Mamaya, paksilip ko mamaya, dapat kailangan pa nating sinsilin kapag tinatanggal natin dito. Kapag nakamay natin, ginano na lang natin sa pagkakalagay dito, pag natanggal natin yung isang shell at nahugot natin ang kamay, matik po yun na may problema na yung kanyang sigunyal. Okay, tirahin muna kapulong. Natanggal nyo yung Para makayos kayo dyan mga sila, huwag kayong gagamit ng matigas na RPM na clutch. Kasi ito hindi ko lang kung 1,000 yan. Tapos, siyempre, kailangan yung langis din natin, up to date din tayo dapat nagpapalit. Lalo kung nagkakaedad na yung motor natin. Dapat up to date pa rin tayong nagpapalit ng langis. Ibaling maksaya tayo sa langis, dahil para naman sa motor natin yan, huwag lang na tayo makaksaya sa pisa, dahil abala rin sa atin yan mga sir, lalo kung ginagamit natin sa MC taxi, pang deliver, grab, ganyan, lalamog, talagang masakit talaga yan sa bulsa mga sir. Okay, sige, tanggal mo na. Ayan sumasama na yung sigunyal sa right crankcase natin, na dapat naiiwan po dapat yan. Ayan, sige. Ayan, sumama na. Ayan, sumama na. Tapos mapapansin nyo dito sa gilid-gilid nya, ito na yung parang kalog sa bearing, yung sigunyal. Ayan. Tapos try natin, hawakan mo, try mo. Ayan, dapat hindi natin basta-basta na ipapasok yan, ginagamitan pa natin ng butane yan, tapos pinipress pa natin yung bearing, or sinisinsil pa dito. Ayan Ayan, tuwan-tuwa pa nga si Kapulong, parang may naiisip na naman siya Pit fillings. Ayan.
Ayan, nag-uusap yung dalawang tanga. May sign language din pala yung mga tanga. Bibigyan na naman natin si sir ng ng isang side na sigunyal at dadalhin natin yan sa machine shop uli mga sir. Safe naman yung kanyang yung piston ring saka yung block. Yung sigunyal bearing matik po yan mga sir, magpapalit tayo yan. Tapos yung oil seal kabilaan. Dadalhin natin yan sa machine shop. Tapos ang ginagawa namin habang dinadala sa machine shop yung kanyang sigunyal, nililinisan para pagdating isasalpak na lang natin. Tinatanggal ni kapulong yung yung bearing. Yan, sinsilin natin yan papalabas. Yan, ganyan po kahirap yung yung pagtanggal at pagbalik ng bearing. Kaya ginagamitan natin ng butane. Hindi ko na po niya napanalig yung tunog niya. Dahil naibaba na kasi kagad. Ayan, parang may lawayan mo. Bilangan mo. Okay mga sir, dadalhin natin ulit sa machine shop dun sa pinagkakatiwalaan nating machine shop sa Caloocan. Kulalas po yung pangalan mga sir. Doon kami lagi nagpapagawa. Yan, shoutout kay Martin. Ayun sa team Kulalas machine shop. Titigahin ka na naman. Yan, dalawa yan. At meron din tayong yung baba doon na makina. Aerox naman yan. Error 12 na, tapos makalangpag na siya. At gagawin ko lang ng bukod na content. Okay, ito mga son, napagawa na ni Kapulong yung ating sigunyal. At ito na. Yan, bago na rin yung yung bearing natin mga sir. At napaganda pa yung bearing niya. Kaso napamahal tayo sa bearing mga sir. Pero okay lang yan kasi para din naman yan sa motor natin. Yan, binigay ko lang ng isang ganito. Tapos din natin sa machine shop. At ayan, binubitay na rin ni Kapulong para may salpak natin kasi hindi naman kasi basta-basta kapag hindi natin ginamitan ng butane, hindi natin basta-basta may isasalpak. Painitan natin yan sa loob ng 15 minutes at dapat lagyan nyo ng langis yung pinapainitan ninyo hanggang dito. Tapos salpakin natin ng ganun. Pagod ka? Ha? Pagod ka? Kung napagod ka, magpahinga ka ha? Pero huwag kang susuko. Kapag may problema ka, suluhin mo lang ha? Huwag ka naman damay. Okay. Cut muna natin. Pati lang mababa yung video natin dito mga sir. Basta painitan nyo yan sa loob ng 15 minutes or 20 minutes. Okay, salapak na natin. Ilis mo yung ayan, tagal. Okay, lagay na natin. Iyon salapak agad pagka ginamitan natin ng butane. Ayan, napaka-importante na meron tayong ginagamit na butane para mapabilis yung ating trabaho. Tapos palamig natin konti, lalagyan natin ng Beta Gray, yung silicone gasket, yung natin ginagamit, at yung dowel, huwag nyo kakalimutan doon. Pagka kita nyo kulang na isa dito, ilagyan nyo para hindi ma-deform yung ating yung makina kasi napaka-importante yan. Isa rin sa pinakalaking tulong sa makina natin. Hugasan na, di ba? Isasalpak na lang. Okay, mali palamagin mo natin uli. Saka natin lagyan ng Beta Gray.
Okay, ito na mga son, ibalik na natin yung makina ni Click na 125 na kulay puti at nakaputi yung may-ari. Yan. Siya may-ari niyan. Oh, pa-shoutout ka. Baka may shoutout ka dyan. Shoutout sa misis ko. Ayan. Nako, manda ka dahil malaki yung nagagastos mo. Ayan, ibabalik muna natin lahat ng mga sensor. Tapos, pa-andre natin. At sureball na sureball naman na yan. Basta si Takal. Takal! Sige, kuhain mo dyan. Ano kasi? Ha? Ano yung paklo? Inaantok ka naman. Inaantok ka naman. Ano yung paklo? Pwede ko shit. Yan, tapos meron din tayong top overhaul doon. Daga 14. At ito na yung Yamaha. Bali, sigunyan na lang yung problema natin dyan. Dadalhin natin ng machine shop kasong linggo bukas. Kaya hindi natin na mabubuo pa. Pero kompleto na yung pisa niya mga sir. Okay, ito mga sir, lagay naman na natin lahat ng mga sensor tulad ng throttle body. At yan, kulang, sasalayan na natin. Tapos i-try mo nga munang pa-andring nga pulong bago may lagay yan. Start muna. Yan, pagin muna yan. Start natin. Ayan o, start siya agad. Tapos back to normal na siya, hindi na siya makalampag. Dito anong mga naging previous ko mga videos mga sana regarding dun sa makalampag na makina, talagang mas maingay. Ramdam na ramdam mo yung parang nagpapalo ang bakal. Yan. Tapos diretsong reset yan kasi pinagtatanggal natin yung mga sensor para maiwasan natin mag error. At baka mamaya magulat si tropa at nag-check engine. At mayroon pa tayo isang gagawin dyan, oh. Kulay blue din. Puro blue ah. At ito naman yung may-ari. Ayan, taga Montalban pa yan. Oh, baka may batiin ka, sumat ka na. Ayan. Baka paluin ka na pag uwi mo. Ayan, wala namang error code na naka-install. Tapos, automatic po yan mga sir, na isisit natin yung speed sensor nya or yung engine speed, yung RPM ng minor natin. Kailangan hindi bababa ng 1,500 plus 200 po yung standard yung mga sala. 1,500 plus 200. Dapat hindi babagsak ng 4. Kung 5 pataas, okay na yan. Basta wag lang din susubra sa 200. 2,000 RPM pala. At meron pa tayong dalawa pa nakaabang. At susunod na si Kabayan, Noli Di Castro. Yan. Click 150 naman yung gagawin natin doon mga sir. Papalit tayo ng fuel pump. Yung motor lang yung papalitan natin doon. I-convert natin sa sa 125 kasi mas malaki si yung yung fuel pump ni 125. Papansin nyo, kumukurap-kurap yung kanyang ilaw dahil yung kanyang battery ay Sai Power. Yan yung tapos Sai Power tapos 4L pa. Kaya matik po yan na maggaganyan po siya. Lalo kung nakailang push start ka at hindi umandar, asahan mo mga ilang pindot lang, lubat na agad siya. Yan yung pinagkaiba ng mga aftermarket na battery. Kung pang lang, pang madalian lang din, pang uwi lang, pwede niyang gamitin yan. Pwede kaya mas magandang gamitin yan sa mga di-kick. Pero pagka sa walang kick, huwag kayong gagamit yan mga sir kasi kaya din ang maaabala. Yan, ibabalik na natin yung pupuan niya para makuwi na rin si sir. Okay, natapos na rin yung blue. Gusto mo na? Yan, inabot ng gabi. Tahimik na? Ano sa palagay mga kapulong? Okay na, okay na?
Diyan nga pala, Ayan. Tapos na yung mga sir. Ayan, makakauwi ka na, ha. Salamat sa'yo.